Ayan. Hello mga beshi. Maapila lang ako kay Metaverse. Gusto kong mapila sa kanya dahil sa mga ginawa niya sa account ko. Ang recent na account ko ngayon is meron akong monetization policy issue. Meron daw akong unoriginal content. Hindi ko maisip kung ano yung na-upload ko na unoriginal. Lahat naman ng ina-upload ko dito is original. Kaya hindi ko alam bakit meron akong unoriginal content. Hinahanap ko siya sa mga in-upload ko. Wala naman ako makita kung ano yung content na yon na unoriginal. So talagang nakakadismaya talaga to si Metaverse kasi sobrang unfair, sobrang bias niya. Hindi ko alam. Yung iba nga is halos hubad na na nagko-content pero hindi niya yun binaban, hindi niya pinipigilan na nire-recommend pa niya. So recommendable pa siguro yung mga accounts ng mga gumagawa actually marami na nga yung nagko-complain regarding doon sa mga content na alam mo yun, nakahubo sila tapos meron lang ang takip lang is yung ulo or whatever na pwedeng itakip tapos sasayaw sila na hindi makikita yung whatever na nasa nila, no? So sobrang sobrang parang toxic na tuloy ngayon yung Metaverse. Ewan ko kay Meta. Parang ang sobrang ang unfair niya. Yung mga sumusunod sa policy niya, yung ingat na sa mga ina-uploads, sumusunod dun sa policy niya. So, yun pa talaga yung masyado niyang ini-strictuhan. Masyado siyang stricto. Lahat na lang ng konting butas makita niya is hindi nakikita or hahanapan ka talaga niya ng butas na magkaroon ka ng issue sa kanya regarding when it comes to policy, when it comes to monetization, lahat na lang sobrang ang unfair, no? Kaya yun nga, tinignan ko yung account ko. So nagba-browse ako doon sa kanyang policy kung ano ba yung mga talagang so inopen ko nga yung regarding doon sa mga nagpo-provoke ng sexual or nudity. At yun, nagulat ako. No, wala nga lang akong video dyan. Pero nagulat ako kasi yung meron isang image na nude na talagang walang saplot is allowed pala sa kanya yon. Tapos yung nagpo-provoke lang ng nudity or sexuality like yung medyo labas yung mga dibdib, mga hindi laman labas, kumbaga lang, medyo half-half, ganyan. Yung mga naka-sleeveless, yung mga naka, ano tawag doon, yung dito, yung walang sleeve, walang, walang spaghetti strap. So, yun is, hindi siya allowed kasi provocative siya and daw siya ng sexuality. Ang gara pala talaga nito ni Meta, no? Ang gara ng kanyang policy. Dapat pala all out ka. Wala kang saplot para maging allowed ka. Pero yung may saplot ka ng konting may labas na na skin is hindi siya allowed. Ay naku, naluloka ako sa policy niya. Kaya pala ganon. So, kaya pala na i-recommend niya yung ganong content na naka-hubo na, di ba? Ay nako, hindi ko maintindihan, talagang toxic na. Pero, siguro suggestion ko or ko na lang, masasabi ko when it comes to paggawa ng mga content, siguro, palagi sinasabi ng karamihan na wag na nating habulin yung kitaan or yun nga, nagbigay nga siya ng
ganitong opportunity na pwede kang kumita dito sa Meta World sa paggawa ng mga contents. Pero kung kapalit naman nun is yung, di ba, yung kaluluwa naman natin is talagang papuntang huwag na natin sabihin yung talagang as in kapalit naman nun is mapunta tayo sa impyerno. So gawin na lang natin yung karapat dapat, yung mag-glorify si Lord, hindi yung si Meta. Huwag natin i-glorify yung, kasi itong Meta World na to is darating din yung time mauglalaho rin to. Hindi naman to forever. Meron din to, temporary lang to. Yung pagiging fame natin, yung kasikatan siguro ng iba dito sa Meta World is hindi rin yan magtatagal. So temporary lang yan, maglalaho din yan sa katagalan. So wag na natin siguro habulin yung fame kasi dito sa mundo is pag naging famous ka, so gagawin mo yung lahat na ikatutuwa ng tao, yung ikatutuwa ikasisiya sa mata ng tao, ikasisiya sa paningin nila. So pero ang kapalit naman nun is yung hindi natin nag-glorify si Lord dun sa ginagawa natin. So wag natin isipin na mag-glorify natin yung tao dito sa mundo or yung gumawa nitong Facebook or nitong kumbaga yung management ng metaverse, kasi kumbaga ito na yung ginawa niyang paraan para siguro na talagang maka-catch up na yung attention ng tao sa kanya na halos lahat na mag-focus, gawa ng content, ganyan, lagi niyang nire-recommend, sabihin niya mataas yung nakuha mong insights or whatever, ganyan. Sabi niya na, tapos sabi niya, create ka pa ng panibago. Ikaw naman, syempre, isip ka pa ng isip anong i-content mo, hanggang sa dumating ka na nga dun sa point na parang ibinenta mo na nga yung kaluluwa mo, no? Gaya ng mga gumagawa ng mga nude dito sa Facebook. Kaya siguro ingat-ingat lang din kasi using this social media talaga naliligaw na yung tao. Siguro mag-focus tayo doon sa kung ano yung nararapat. Huwag na natin tignan yung kikitain. Kasi siguro kaya naman natin kumita sa mabuting paraan. Oo, namamonetize yung iba sa magaganda nilang contents. So, thankful tayo doon. Magpasalamat tayo sa Diyos dahil na monetize sila. Pero doon sa mga kagaya natin, na mga maliliit na halos stricto masyado si Meta, siguro huwag na natin habulin pa yung ganung So magpasalamat tayo kung mapansin niya tayo at i-monetize niya tayo, bigyan niya tayo ng chance na kumita dito. So be thankful, pero huwag na natin habulin pa yung kasikatan, kasi iba talaga ang kapalit ng kasikatan dito sa mundo. So di bali nang hindi kasikat, hindi bali nang hindi tayo pansin, basta ginagawa natin yung tama at yung nararapat at yung nakaka-glorify sa Diyos na totoo, na hindi yung Diyos dito sa mundo, hindi yung na mamahala ng social media. Huwag nating i-Diyos yan kasi this is just a temporary, walang forever dito. So kay Lord meron tayong forever, kaya dapat doon lang tayo magbigay ng glorify kung ano yung nararapat at kung ano yung dapat natin gawin para mag-glorify natin yung pangalan ng Panginoong Hesus, diba? Kaya yun. Kasi sobrang nakaka-disappoint na makita mo yung syempre nakikiuso tayo dito sa Meta World, pero kung dumating tayo dun sa point na talagang parang karumal-dumal na, hindi na karapat-dapat, hindi na siya suggested na panoorin. So
Kaya yun, magiging toxic na yon sa mga young generations na makakakita. Kasi ngayon is ano na talaga, laganap na tong Facebook, laganap na tong gadgets. So nandito na tayo sa high technologies, kaya pagka ganun pa rin yung mangyayari, kawawa naman yung young generations na darating kasi toxic na yung utak nila. So makikita nila is yun ba yung tama, baka isipin nila yun na yung tamang gawin. Kaya marami na yung nagiging crimes na nangyayari dahil nga sa social media. So, kawawa naman yung mga bata, no? Kasi hindi naman natin pwede na ngayon pigilan yung mga young generations na wag gumamit ng gadgets, wag maggawa ng Facebook, kasi halos lahat is sa school gumagamit na ng gadgets. Kailangan na nila yan sa school. Kaya sa ayaw at sa gusto natin, hindi natin sila mapipigilan gumamit at hindi natin mapipigilan na dadaan yan sa wall nila, sa mga makikita nila yung mga contents na ganyan. Kaya ayun, siguro mas mainam pa rin yung sumunod tayo sa kung ano yung tama at huwag na natin habulin yung kasikatan, huwag na natin habulin yung kikita tayo dito sa metaverse, kasi iba yung kapalit nun. Iba ang kapalit ng kasikatan dito sa mundo. Maniwala kayo at sa hindi. Talagang iba ang kapalit nun. Nasa Biblia naman yan. Kaya, para sa inyo guys, mga beshi, mga umari ko dyan, siguro kung if you are agree sa sinabi ko, siguro, comments lang kayo at pag-usapan natin sa next video ko. Kasi, talagang nakaka-alarma na yung nangyayari dito sa metaverse, no? So, kaya thank you so much sa panunood at nawa ay nakatulong at nawa ay magkaroon tayo ng awareness sa mga gagawin nating content pa sa mga susunod. So, enjoy na lang natin yung paggamit ng Facebook or ng Meta, kasi sa panahon naman natin ngayon is dito na tayo halos umiikot, pero huwag pa rin natin kalimutan kung saan tayo nagsimula, kung sino ang dapat natin na i-glorify, no? Kaya thank you so much and God bless po sa ating lahat.